Sa ating Ebanghelyo ngayon, ipinalaala sa atin ni Jesus ang kanyang mga alagad sa atin din at sa atin din ngayon mga kapatid. No? Also a warning, no? Parang warning po sa atin ng ating Panginoon or babala. No? Magbantay, be watchful, magbantay po tayo, mag-ingat kayo sa pampalasang kinakalat na mga Pariseo at ni Herodes. Ibig sabihin, no, beware of hypocrisy, no, of trust and appearances, of reliance on power, leaders like the Pharisees or Herod. No, sila ay masasamang halimbawa na hindi dapat na mga alagad pamarisan or hindi natin pamarisan mga kapatid. So, ang hypocrisy na ito, ang totoong katuparan, no, the true fulfillment, ay makita lamang kapag binubuksan po natin ang ating mga puso sa Diyos at punuin niya ito ng kanyang pag-ibig at buhay. No, hindi rin tayo dapat nakatutok mga kapatid palagi sa ating physical na kaginhawahan. No, yan ang ibig din ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit higit sa lahat, magtutok po tayo sa mga bagay na magdala po sa atin sa kaharian ng Diyos sa langit. No, sa buhay na walang hanggan. Oo, no, mga kapatid, kailangan po natin ang karunungan. No, kailangan natin ang karunungan, makita at maintindihan natin ang mga nangyayari sa ating buhay. Hingin natin sa Diyos at kailangan din natin sa araw-araw ng ating buhay na makita natin ang mga kamay ng Panginoon sa araw-araw. Yan ang napakahalaga, na maintindihan po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, mamuhay tayo sa katotohanan, no? Hindi sa pakita lamang, hindi lang na narinig natin ang salita ng Diyos araw-araw, pero hindi tayo naniniwala. No? Yan ang kasalanan ng mga Fariseo at ni Herod. No? Hindi naniniwala. So maniwala po tayo mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo na siya lahat, no, nagbibigay sa atin. No? At paalaala din sa atin ng simbahan ngayon, kasi bukas ay magsimula na ang Kwaresma. Huwag na natin kalimutan yung fasting and abstinence. Kasi bukas ay malaking temptation, kasi bukas ay araw ng mga puso. So alam ko na may mga handaan, no? May maraming mga party-party. So madali natin kakalimutan. So tandaan natin mas higit, no? Yung ating Panginoong Hesukristo. So fasting and abstinence. Alam naman natin yung fasting, di ba? No, yung abstain natin yung one full meal natin, no? So from the age of 18, no, to 59. No? Pero kung gusto mo naman mag-fasting, wala naman yung age o walang sakit, di ba? Ganon din. Kung may sakit ka, so libre ka, exempted. Pero kahit na, no, kahit may sakit ka o you do it, no? Kung makahaya mo, no? That is between you and God. So napakahalaga kasi sa spiritual natin na pamumuhay. No? So fasting, yan ang fasting. Pero hindi lang sa pagkain, sa mga vices din natin, sa kasalanan. No? Dahil ito ang panahon ng pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. At abstinence, so ginagawa natin yan every first Friday ng Lent. No? Pero bukas ay 2, fasting and abstinence, at saka sa Good Friday. So, ang abstinence naman yung iwasan yung pagkain ng
ng karne, no? Ng meat. Yan. From the age of 14 above. No? So, yan. So, yun ang ating weapon, mga kapatid. No? Yung sandata po natin sa kapanahunan ng Kwaresma na darating. Yan ang lakas. Diyan tayo mahuhugot ng lakas. Okay? So, sana po mga kapatid, itong mga Kwaresmang ito ay makapasok po tayo sa kailangan natin yung biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.